Isa na naman pong mainit na balita dito sa mundo ng crypto ang dapat nating pag-usapan dito. Sa mga nakarang taon ay naging sentro po ng kontrobersiya si Ripple at ang kanyang coin na si XRP sa isa sa pinakamalalaking laban sa pagitan po ng crypto at gobyerno. Ang kaso po nila sa SEC or Securities and Exchange Commission ng Amerika. Pero ngayon, sa petsang ngayon pong June 27, 2025, ay meron pong bagong development na lumitaw. Ayon po sa mga legal expert, ang natitirang bahagi ng kaso ay hindi na tungkol kay XRP mismo, kundi kay Ripple bilang isang kumpanya. Oo, tama po ang narinig ninyo. Wala na raw kinalaman si XRP sa kaso. Pero, paano nangyari ito? At ano po ang ibig sabihin nito sa mga kagaya nating Pinoy na nag-i-invest or nagti-trade ng crypto tulad ni XRP? Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Simulan po natin sa kung ano po ang pinakabagong desisyon ng korte sa kaso ni Ripple at SEC. Noong isang araw lamang ay ibinasura ni Judge Analisa Torres, isang US District Judge, ang joint motion ng Ripple at SEC para pababain ang penalty mula $125 million papuntang $50 million at para alisin na rin ang permanent injunction o pagbabawal sa institutional sales ni Ripple ng XRP. Ibig pong sabihin ay hindi pumayag si Judge Torres na baguhin ang kanyang naunang desisyon. Ayon sa kanya ay hindi sapat ang kasunduan ng dalawang panig para baliktarin ang desisyon ng korte. Pero binigyan niya pa rin sila ng dalawang option, ituloy ang appeal o kusang bawiin ito. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng desisyong ito para kay XRP? Dito na pumasok ang mga pahayag ng mga eksperto at insiders sa crypto community. Ayon sa isang kilalang crypto community figure na si Vet, malinaw na ang kaso ay hindi na talaga tungkol kay XRP. Ang natitirang laban ay para na lamang kay Ripple mismo. Sinang-ayunan din ito ni Ginoong Stewart Alderoty. Siya po ang Chief Legal Officer ni Ripple. Ayon sa kanya, malinaw na sinasabi ni Judge Torres na hindi na parte ng issue si XRP at nasa SEC at Ripple na kung gusto nilang ituloy o tapusin ang appeal. Legal ba si XRP? Non-security na ba talaga ito? Oo, malinaw na non-security na si XRP base sa desisyon ni Judge Torres noong July 2023. At kahit ang SEC mismo, hindi na ito in-appeal. Hindi na nila binago ang pananaw nila tungkol sa legal status na XRP. Ibig sabihin, si XRP ay hindi na itinuturing bilang isang security. Kaya hindi na po siya sakop ng regulasyon ng SEC. Ang tanging natitirang issue na lamang ay kung paano po ibinenta ni Ripple si XRP, partikular na sa institutional investors at kung ito ba ay lumabag sa federal securities laws. Ngayon ay ano naman ang tatlong mahalagang katotohanan sa kasong ito ayon kay Ginoong Zach Rector. Ayon po kay Ginoong Zach Rector, isa po siyang active crypto community figure ay may tatlong malinaw na katotohanan na hindi na bago sa pinakahuling desisyon ng korte. Una, tapos na ang war on crypto ng SEC. Hindi na sila gaanong nagpapatupad ng mga crypto-related enforcement actions. Parang umatras na sila sa pakikipaglaban sa buong crypto industry. Pangalawa, non-security si XRP. Hindi na ito sakop ng SEC kaya wala na silang kapangyarihan na i-regulate ito. Pangatlo, sumunod na si Ripple sa batas. Ginawa na ni Ripple ang mga hakbang para ayusin ang paraan ng pagbebenta nila ng XRP, lalo na sa mga institutional clients. Ngayon ay ano po ang mga susunod na pwedeng mangyari sa kasong ito? Ngayon ay meron pong dalawang landas na pwedeng tahakin ang parehong panig. Pwede pong i-refile ang kanilang joint motion o tuluyang iatras ang kanilang mga appeal. Kung wala pong gumalaw,
mananatili ang huling hatol ng korte na non-security itong si XRP. At si Ripple naman ay may pananagutan pa rin sa institutional sales pero hindi na kasing bigat ng dating paratang. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan mga crypto, napakahalaga po ng development na ito. Una, malinaw na si XRP ay ligtas na ipagpatuloy ang kanyang operasyon bilang isang crypto asset. Hindi na ito itinuturing na security, kaya hindi na siya basta-basta babanggain ng mga regulator. Magandang balita po ito para sa mga Pinoy traders at investors na nagtiwala kay XRP. Pangalawa, kung maayos na ang lahat sa kaso ni Ripple, mas lalaki po ang kumpiyansa ng mga institutional investors kay XRP. Pwedeng tumaas po muli ang presyo ni XRP sa market dahil mawawala na ang takot na baka ipagbawal ito. At syempre, kapag tumaas po ang value, posible po tayong makinabang. At pangatlo, ipinapakita rin nito na kahit sobrang lakas ng kalaban, gaya po ng SEC, kaya pa ring ipaglaban ang katotohanan sa tamang legal na proseso. Inspirasyon ito sa mga maliliit na crypto projects na gustong maging compliant at saka transparent. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang nangyayari ngayon sa kaso ni Ripple at ni SEC ay isang malaking tagumpay para sa buong crypto community. Lalo na po kay XRP na tila baga isang binatang pinagbintangan ng masama pero kalaunan ay napatunayang walang kasalanan. Maganda itong precedent o halimbawa para sa iba pang tokens at crypto companies na may parehong kinakaharap na laban. Nagpapakita po ito na kung legal at malinaw ang operasyon mo, kaya mong harapin kahit ang pinakamalaking ahensya ng gobyerno. Pero syempre, hindi pa tapos ang laban. Nasa kamay pa rin po ng Ripple at SEC ang final na hakbang. Kung itutuloy ba nila ang appeal o tatanggapin na ang desisyon ng korte. Pero para po sa mga Pinoy, para po sa atin na matagal ng XRP holder, ito na po ang simula ng mas maliwanag na hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.